mga gabi, mga kaigala, mga kaigsunan, matapos na ang atong seminar. Karon sunod nga kini nga simanaha inagabot sa adlaw nga Sabado sa buntag alas 10:30 mao na ang katapusan sa ato nga lecture nga atong paghimon. Busa nalipay kog dako nga kanunay kamo nagpadayon sa pagtambong niining atong seminar nga ginahimo. Kay tuyo nato mao nga ang atong panimalay makabaton sa iyang kusog ug kaliguon aron nga ang kusog ug maligon nga panimalay adunay malipayon nga pagabation sa ato nga panimalay. Apan ang atong panimalay sama sa giawit sa atong mga mag-alawit nagaingon walay mulabaw nga mag-amuma sa ato nga pagkinabuhi gawas kang Ginoong Hesus. Ugma sa gabi ayaw gyud yung sipyata. Kang atong pagahisgutan nga topiko interesante kayo, who's the boss in my house? Kinsa may hawod sa among balay. Kung wa pa mo magdaog karon og kinsa kay hawod ninyo, balik yun udma mos gabi. Kay ato yung pangitaon kinsa ang dapat mahimong barangay captain sa atong panimalay. So ayaw ninyo nagsipyata kay importante kaayo kung kinsa gyud ang mong boss sa atong panimalay. Hapan karon nga gabi, lain nga interesante kaayo nga topiko, walo ka mga lakang nga maayo ang atong panglawas, himsog ang atong panglawas, ug unya kita magmalipayon. May ginaingon nga kung ang salapi mawala, actually, why nawala? Apan kung ang panglawas mo'y nawala, ang tanan nawala, mga kaigsunan. So, tonight, our topic is all about the 8 steps to healing, health, and happiness. Muna ang atong pag-iskutan. Gusto na ko ipaibalog ka ninyo. It is Satan who causes sickness and suffering. Ang kaaway sa Diyos nga mong yawa. Moang tinubdan sa balatian ug mga kasakit. Kay dili gusto sa Dios nga kita magbalatian. Dili gusto sa Dios nga kita adunay mga sulerans kinabuhi. Busa ang yawa mga kaigsunan, mao ni ang naghatag og kahasol sa atong pagkinabuhi. Dini ato makaplagan mga kaigsunan sa sinulat sa balaang kasulatan nga nagaingon dinhi sa Job 2:7, si Satanas miadto sa presensya sa Dios. Ug onya iyang gisakit si Job sa mga hubag gikan sa lapalapas tiil paingon sa alimpo sa iyang ulo. So atong makita mga kaigsunan nga naghatag og kasakit kang Job. Gisayon kana ang hubag ni Job gikan sa lapalapas tiil paingon sa alimpo sa ulo. Nalukop si Job sa maong balatian. Busa Lucas 3:16 nagaingon dinhi, kining babayhana nga anak ni Abraham kinsa gigapos ni Satanas. Huna-huna 18 ka mga tuig og akong gibadbaran sa maong hikot nining adlaw igpapahulay ngano nga nangasuko man ang mga parisyog Israel og mga parisyog iskriba. Kay kining babayhana 18 ka tuig nga kanunay nagagula ang iyang dugo way hunong matag adlaw na apan sa diha nga nakahikap sa sidsid sa atong Ginoo. Nakita sa Dios nga kini nga babay adunay panginahanglan. Apan atul kadto nga adlaw igpapahulay. May protesta ang mga parisyo iskriba ngano nga gibuhat sa atong Ginoo. Ingon ni Hesus 18 katoy gigapos ni sa yawa. Nagbalatian siya sa balatian nga ang yawa mo'y nagbuhat nini. Sulod sa 18 katuig. Karon adlaw nga Sabado, akong gitangtangan siya sa balatian ngano mang agrabyado man gyud mo.
So atong makita mga kaigsunan, nga ang yawa gyapon mo'y responsibilidad sa paghatag og balatian ni ining maong babayhana. Ang Dios gusto baya gyud nga kita magkalipay pinaagi sa mayong paglawas ug magmalipayon kita. Tanawa unsay planos Ginoo. Juan ikatulong Juan 1:2. Mga hinigugma ako nagaampo kaninyo nga kamo mag-uswagon sa tanang mga butang bisan pa sa mayong panglawas maingon ang inyong kalag magmauswagon. God is interested not only of our spiritual aspect, but God is interested that we will have that good health. Mauna ang gusto sa Dios nga kita makabaton sa mayong panglawas. Aniya karon ang 8 ka mga lakang nga mag-ayo sa balatian, makabaton og mayong panglawas ug ang kalipay atong maangkon pinaagi sa paggamit ning acronym nga New Start. Masayon ra ninyo mahinumduman kay karon ibutang sa inyo na New Start. Mao na ang moayo sa balatian. Mao na ang mohatag sa mayong panglawas. Mao na ang mohatag natog kalipay. Kay sa atong gingon, ang tao nga dunay balatian malisod makabaton og kalipay. Nagingon si Socrates, ang bantugan nga Grigo nga philosopher. Matod pa ni Socrates, he said, you cannot be fully in love if you are suffering from toothache. Di ka kuno tudo-tudo makapahungaw sa imong gugma kung nagsakit ang imong ngipon. Nagpasabot nga kung naay balatian mga kaigsunan, apektado ang relasyon sa panimalay. Apektado ang kalipay sa panimalay. Now, very simple. To have that healing from our sickness, to have that good health and happiness, it's very to remember, New Start is the acronym. N is for what? Nutrition. Ang mayong panglawas na sa atong gikaon, kay kung unsang gikaon nato, mao kana kita. What you eat is what you are. Pagkaon. Nutrition. Kini nga kalibutan na bahin sa duha ka grupo. Mga tao nga daghan og pagkaon apan way gana mo kaon. Mga tao nga walay kanunon apan dako o gana sa kaon. Kamunay mag-igog, asa mo na ana nga bahin mga kaigsunan. Sa tanaman sa Eden, siya dan og siba gilalang sa Dios. Apan gihatagan siya sa pinakamaayo nga posible nga pagkaon. And the best diet that was given by God to Adam and Eve was vegetarian. Fruitarian. Kaya ipagkaon sa Diyos sa sinugdanan sa tao. Mao ang mga liso sa tanong. Mao ang mga lagot. Diet. Busa nagingon ang Diyos kang adan og kang iba. Tanawa gihatag nako kaninyo ang tanang mga lagutmon, bisan pa mga tanom nga nagahatag og liso sa ibabaw sa yuta. Kay sa matag kahoy inyong pagakanon ang bunga niini og ang liso, kay kini mao ang pagkaon ninyo. Gala bisan ang sinsya nagpamatuod nga ang pagkaon sa mga prutas, mga liso ug mga gulay makaayo sa panglawas sa tao. Kini mao original nga pagkaon. Apan kanus-aman gipakaon ang mga isda ug mananap. Tapos sa luno. Nganuman kayo ay mga gulay, mga sinuwi ug gulay sa arka. Kaya di atong panahon na wala pa'y refrigerator mga kaigsoon.
Inundan ang tanang mga tanom ng alaya o ng matay sa panahon sa uno. Usa. God described meat and fish as a part of the diet of mankind. Apan imong makita mga kaigsunan, nga sa wala pagipakaon ang mananap, daan na mga kaigsunan, sa mananap. Gipakaon. Gikarga pa ang mananap sa arka. Wala pa gipakaon mga kaigsunan. But there was already a classification of the animals and the fish. Before it was given for food, Adam, God has already classified the animals. Aniya? Ingon sa Dios kang Moses, kang Noe. Noe, magkuha ka og 7 ka parisan sa mahinlo nga mananap. Wala pa gipakaon. Gikarga pa sa arka. Ang Dios naginguna, magkarga ka og mananap, 7 ka parisan ang mahinlo. Dayon imong sang parison bayig laki. So 7 ka bayig, 7 ka laki. Ug onya ang mahugaw nga mananap, bayig laki, apan ayog kalimot, 2 lang kaparisan. Apan ang tao mingon, sa daang tugon na. Sa panahong pana sa mga Israelitas, kita pwede na. Tanawa og pwede ba? Niya itag na sa Biblia, kamoy maghukom, og nahitabo na banigwa pa ba? Pero para sa ako, nga simple ko nagtunog Biblia, kini umaabot pa. Isaiah 66:15 pengon 16. Og tanawa ang Ginoo moabot. Welcome. Kanang welcome, nakakam na ba? Wala pa. Niabot na ba si Kristo? Wala pa. Sa ato pa umabot. For behold, the Lord will come with fire. Wala pa, di ba? Wala pa may kalayo. So wala pa. For the Lord will come with fire, and the slain of the Lord shall be many. Pag-abot sa impyerno, daghan ang pinatay sa Dios, and the slain of the Lord shall be many. Wala pa, umabot pa. Unsay may natabo. Those who sanctify themselves and purify themselves to go to the gardens after an idol in the midst. Silang nagbalaan silang kaugalingon o nagputli silang kagulingon. Muadto sa mga kahoy o magasimbag mga disdis silang taliwala. Mga diwatahan, mga kaigsunan. O sa may tabo, kitsa pa. And eating swine's flesh and the abomination and the mouse shall be consumed together, says the Lord. Og sila kay moabot ang Ginoo sa kalayo. Sila nga nagkakaon sa unod sa baboy, og sa mga dulumtanan, og sa ilaga. Silang tanan mga ut-ut nag-ingon sa Yoba. Future mga kaigsunan. So dili tinuod nga gipakaon na ang maong mananap sa bagong tugon. No. Kay nagingon ang balang kasulatan, umaabot pa ang kalayo nga igasugnod sila nga nagakaon nining mananapa. Karon mo adto ta, Pastor Serrano, kumusta man ang naas tubig? Ang naas tubig, duhara po ilhanan. Ang isda nga makaon, may kapay o may himbis. Pero sa ay na pangutana, labi nagmuupin tag pangutana, Pastor, hinlo man ka nang naay kapay o himbis. Nga no malagig inyo manghimbisan ang bangus. O giapil po ninyo kaon. Dili man ipakaon sa Dios ang himbis, ilhanan lang nga mahinlo na nga mananap. Amin ninyo, kung naa pa ang Dios karon, murag hubakon ang Ginoo sa daghang reklamo sa tao. No? Nagingon ang Dios, ilhanan ra na siya, may kapay ug may himbis. Kung may mga naa sa tubig, nga may kapay, apan wala himbis, di makaon. Kung naay naas tubig, may mga himbis, apan walay kapay, dili makaon. Okay? So karon, ania ang mga makaon ninyo diha sa katubigan. Magakaon kamo kanila nga adunay mga kapay o may mga himbis. Okay?
Pagkanindot. Ug bisag unsa nga walay kapay ug walay himbis, ayaw ninyo kauna kay kini mahugaw alang kaninyo. Naunsa man nimo ng tao bisag butiti kay kaunon man gyud. No? Kubian gyud ang tao. No? Bisag iro nga buang kaunon. Kay matod pa sa lahubog, buang man ni kinirang ulo mora din nato kanon. Still lang kaluoy mga kaigsunan. Ang filosofiya sa tao. Ang isda nga walay kapay ug walay himbis, dili kinyo makaon kay mahugaw kini alang kaninyo. Naanas tubig, hinugasan na ng isda, apan ang walay kapay ug walay himbis nang Ginoo, mahugaw kini alang kaninyo. Og bisag unsa nga adunay walay kapay ug walay himbis, hala, kini, di ginato ni makaon. Unsa man ni, mura magkugita man ni. Kini, unsa man ni, mura man ni crabs, okay? Alimango. O kini, uwang. Pastor, kanang uwang naman ng himbis, dili na himbis, balayan ka na, mga kaigsunan. Okay? So, mura yun na ang makaon na to. Simple kayo, mga kaigsunan. Tanawa, sa paglalang sa kalibutan, nga ang pagkaon sa tao, gulay, prutas, lagutmon og mga liso. Puwerteng taasag kinabuhi mga kaigsunan sa tao. Si Methuselah, mga kaigsunan. Si Methuselah. 969 katuig ang iyang panuigon. Methuselah was the oldest man on earth who ever lived by the age of 969 years, mga kaigsunan. Apan sa diya ang tao nagakaon nagunod, mga kaigsunan. Nagakautot na, nagakamubo ng panuigon. Gani si Hari David nagaingon, nga ang tao, sitinta na lang ang panuigon. Apan kung doon na pa'y dugang, mutsinta. Mao niya nga itong panuigon, mga kaigsunan. Busa ako pa ninyo, kung nagpanuigon na murag sa isinta, paspasin na lang ninyo gamit inyong kwarta kay sumasalop ng panahon. Maluoy ko sa ubang magtiayon, si tinta na ang panuigon, ara pag yung kadaginutan. Hala, sige pag yung kaugbahaw, kay kanugon kayo. Mga kaigsunan, pahimod sila ng kwarta ninyo kung tiguang na mo. Niya pa'y mga tao nga, si tinta nagpanuigon, sige pang pangdawat o perinda pamalit pagyuta. Para kang kinsa. Ibili na si mong mga anak, mga matay na, magsinumbagay kay mag-ilog sa kabtangan. So mas mayo pa'y, kung naamoy mga kwarta, gasto Kung maagno na mo gasto, ihatag na ako ng uban, mga kaigsunan. No? Sige magtipig og kwarta niya mga tiguang na mo. Ay, stilan, hala, suroy-sur mong pangaon mo, mga kaigsunan. Apa na yung kaon sa mahugaw, mga kaigsunan. Apan pastor, may pananaw ni Pedro. Nga nagingon, Pedro, tumindog kag umihaw, kumaon. Ingon ni Pedro, dili ko. Kay wa kumaanad sa pagkaon sa mahugaw. Mga kaigsunan, sa tinud-anay, ang gisgutan sa Dios niya nga teksto, dili mga mananap, kung dili ang gisgutan nga mahinlo mga tao. Tinuod ba na pastor? Okay. Tanawang pananaon. Og nakita ni Pedro ang pananaon, samtang siya naghigda nga natulog nga gigutom, may habol nga nanaw gikan sa langit nga gisulod ang tanang klase sa mananap. So naan tanan, tanaw, apil ang baboy, ang baktin, anayan na adya, mga kaigsunan. Na. So sa nakita ni Pedro nga daghang mga mananap nga mga mahugaw, nagingon ang tingog sa Dios, Pedro tumindog kag umihaw og kumaon. Ingon ni Pedro, Ginoo, wa gyud ko maanad sa pagkaon niya na. Kay sukad masukad, wa gyud ko makakaon na ng hugaw. Oy, barkada gyud nato si Pedro di ay nini nga seminar. Kay di mukaon sa mahugaw. Panagingon ang tingog sa Dios. Pan Pedro, ayaw tao gabastos kung mahugaw ang nahinluan sa Dios. So ingon ang tao, unsa man ang nakita ang pananon mananap, nahinluan na di ay. Okay, ani ang sugilanon. Ang Hudiyo ug ang dili Hudiyo walay pa nagkabarkada. Kay giisip sa Hudiyo nga ang kaluwasan para ra gyud nila. Way labot ang mga hintil. Niya si Cornelius nga Italiano
nga usa ka Hudiyo, usa ka Italiano nga hintil. Nagpadala og iyang sinugo nga ipakuha si Pedro kay nakakita siya og pananahon nga kinahanglan si Pedro musultig ba yung balita kaniya. Giuna ang pananahon nga way papilion. Ipakaon kadtong mga mananap nga nakita as pananahon. Busa pag-adto ni Pedro ngadto kang Cornelio, aniya ang tubag, ang sulti ni Pedro. Abi ni mo Cornelio, supak sa among balaod, nga kaming Hudiyo makigharong kaninyo mga hintil. Apan, versikulo 28, apan ang Diyos nagpakita kanako. Unsa man ito gipakita? Pananahon, katong mananap. Nagpakita kanako, nga walay tao nga pagatawag ako bastos kung mahugaw. Ang pagwali sa mga balita, walay pili. Kay ang tao dili mahugaw sa tubangan sa Dios, kay iyan ang hinluan sa dugo ni Ginisos. Busa nag-ingon si Pedro, busa karon akong sabtan nga unsa ang tinuod nga ang Dios wala magpakita sa pabor-pabor o pagpili. Panagdawat siya sa tao sa tanang kanasuran nga nahadlok kaniya nga nagabuhat og maayo. Kadto ang mga mananap nga naa sa pananaw ni Pedro, klase-klase ng mananap, mahinlog, mahugaw, is not actually the actual animals to be eaten, but those animals, clean and unclean, representing people from different tribes and different nations. Muna, mga kaigsunan, so dili di ay ang mananap ipakaon. 35 ka mga siglo ka mga tuig mga kaigsunan. Ang Diyos nagsulti na nga dili ipakaon ang tambok. Basa ang Biblia, nag-iyon ng Diyos, dili ipakaon ang tambok. Pero apoy katarungan, nganong dili po ipakaon. Niya. Og dili ninyo pagkakanon bisag unsa nga tambok. Bisag sa baka, karnero, og kanding. Kay maingon man ini, dili usab ninyo kanon ang dugo sa bisag unsa nga nagpuyo diha kaninyo malanggaman og mananap. Tan-awa ra og unsay dili pagkaon sa tao, magiganahan. Ako taga baryo manggod ko, magkapaniid ko kada fiesta. Inigpauli na sa mga parinti nga namista. Nagyoy dala nga lapad nga butilya hinik tagamay nga pisi. Mantika sa baboy gibutang. No? Kung asay dili mo'y kinaham. Gidili na gyud sa Ginoo ang pagkaog dugo. Nagimbento ang tao og dinuguan. Nganong dinanganlan og dinugan? Tanawa mga kaigsunan. Nag-ingon ang Dios nga ayaw kaon og dugo, na ay recipe nga dugo-dugo o dinuguan. Dili pagkaon ang tambok. Kaonon hinuon mga kaigsunan. Remember this. Bisag mahinlo nga mananap, ang tambok niya dili gihapon ipakaon. Og atong naibalon nga ang sinsya nagpamatuod nga ang pagkaon nga taas og fiber, pinaagis mga prutas o gulayon, makapamubo kini sa risgo sa diabetes og arteriosclerosis og cancer mga kaigsunan. Mga prutas, mga gulay, makareduce sa diabetes og mga sakit sa mga kaugatan, pinagi sa taas nga pressure sa dugo og cancer mga kaigsunan. Aniya ang atong pagkaon. Ang daghan-daghanon atong pagkaon, mga kaigsunan, pyramid sa atong pagkaon. Po sa mga kaigsunan atong makita nga ang gamay nato nga pagkaon, kauno nato ang gamay maong fats and sweets. Oil og tamis, gamay ra gyud ay kaunon. Ang sunod nga gamay-gamay mao ang protina, isda, karne og mga beans. Mao na ang protina. Unya ang mga gulay ug prutas maoy daghan-daghang kaunon. Og ang daghang kaunon mga kaigsunan mao ang carbohydrates kay kini mo'y naghatag kanato og enerhiya. Okay? So mao na ang tuyo sa maayong pagkaon mga kaigsunan. Step number 2. E is for exercise. Ehersisyo, ehersisyo, ehersisyo.
Timanin na ninyo. Kaya malang kasulatan mga kaigsunan nagpamatod, og ang Dios nagabutang kang adanog kang ibas tanaman aron mag-amuma sa mga tanom. Wala gilalang sa danog siba nga walay trabaho. May trabaho sa tanaman sa Eden mga kaigsunan. Ehersisyo. Wow, kanindot nga magtiayon. Tanawa mga bana, pagpalit mo bisikleta, dahil sabak-sabakon ninyo ang inyong asawa, samtang ka mo magbisikleta. Dahil sa sunod na pod nga biyahe, ang asawa na pod mo sikad, o ang bana na pod, mauna po'y sabak-sabakon. Kaya kung kanunay gisabak ang asawa, wala maka-exercise, gamanya-manya lang na siya. Puli-pulihon yun. Betaw mga kaigsunan, I would like to encourage you, nga kung unsa ang ehersisyo, kinahanglan, magtiayon mo ay mag-uban pag-ehersisyo. Kung ang inyong ganahan nga ehersisyo mo ang lakaw, mas mayo nga apil ang asawa, apil ang bana sa. Kung jogging, okay, asawag bana. Kung tennis, mas mayo nga asawag bana. Okay? Kung badminton, mas nindot asawag bana. Kay mo samot nga kamo magkabarkada diha sa inyong ehersisyo. Okay? So muna mga kaigsunan, nga kung mag-ehersisyo kita, 30 minutos matag-adlaw ang atong ehersisyo. Lakaw, dagan, bisikleta, o langoy mga kaigsunan. Okay. So, ikatulong nga ang W is for water. Hunong na mog inom og soft drinks. Kay ang soft drinks, hilabihang taas og content sa sugar mga kaigsunan. Inom mo og lunsay nga tubig, pure nga tubig. Kay mauna ang alang sa maayong panglawas. Kita mabuhi ta og sinimana nga walay kaon og kanon. Apan pipilalang kaadlaw mga matay ta og watay tubig nga imnon. Kaya ang atong lawas matag adlaw, nagsingot, nangihi o kaha nagunsa diha, adunay mga napulo paingon, adunay mga napulo og dusi ka mga baso ang nawala sa atong lawas. Busa kung unsay nawala sa atong lawas sa singot, sa ihi ug uban pa, kinahanglan ato ng pulihan. Kung ikaw nagkaon sa pagkaon nimo, aduna kanay tubig nga balor duha paingon sa upat ka baso. Busa kita nagkinahanglan og unom paingon sa 8 ka baso nga tubig nga atong pagaimnon. Ako maghangyo ninyo, mga kwartahan mangyud mo, ayaw na mo pagpalit og soft drinks kay makadaot na sa lawas sa tao. Inom mo sa tubig mga kaigsunan. Kay ang tubig mga kaigsunan, mauna ang gasa nga gihatag sa Dios kanato. Ikaw pat. S is for sunshine. Buntag sayo paingon sa alas 9 o alas 10, mo na'y maayo nga sidlak sa adlaw. Alas 3 o alas 4 paingon sa pagsalop, mo na ang maayong sidlak sa adlaw mga kaigsunan. Bulad mong init sa adlaw mga kaigsunan. Gani nagaingon nga ang init sa adlaw mo ning nagahatag og pagkaon sa mga tanom nga kining maong pagtanom atong ginakaon. Ug unya ang sidlak sa adlaw maka tabang sa pag-produce og vitamin D. Dili ang sidlak mo'y makahatag og vitamin D. Kung dili, it enables, no? Kini makapadugang sa maong katuyuan nga ang lawas, makaproduce og vitamin D, nga ang vitamin D mauni ang maka-alkontra sa kanser. Unsa pa? Og ang sidlak sa adlaw makapatay og kagaw, makadugang kini og kaayuhan sa atong mga immune system. Og kini makahatag nato og maayo nga pamanit kung moderate ang atong paggamit sa init sa adlaw. Apan sobra ang atong pagbulad sa adlaw, makakanser sa panit sa tao mga kaigsunan. Okay? Lakang ay kalima. T is for temperance. Temperance, buti pasabot, pagpugong sa kaugalingon. Gani, kung atong tanawang balang kasulatan ay gon, kay ang matagusa, mapinugnanon,
kung siya nag-a-appeal sa maong lumba sa mga pagkinabuhi, nan siya kinahanglan nga magmaampingon sa pagpugong siyang kaugalingon, nga gani nagahandom sa premyo ni ining maong madunot lamang daon sa pakining korona nga atong gihandom sa unahan. Pagpugong sa atong kaugalingon. What is temperance? Okay niya. True temperance means the moderate use of that which is helpful and abstinence from which it is harmful. Ang temperance, buti pasabot, ang gitugot og makamaayo, igo-igo nga atong kaunon. Apan ang gidili, dili gyud nato na gamiton mga kaigsunan. So, karon kay ang makahubog, makadaot man sa lawas tao, og ang tabako, og ang druga, makadaot man sa lawas tao, biyaan na nato. Nalipay ko kay naay senador nga naninguha, nga mahimong balaod sa Pilipinas, si Senator Pia Cayetano. Iyag yung gipuwersa sa Senado, nga ang pakiti sa sigarilyo, ang level sa pakiti sigarilyo, ang balatian nga nadaot sa tabako, mao'y ipatik. So, picturean ang dunay cancer sa dila tungod sa tabako, ipanganga o mo'y ipatik sa pakiti sigarilyo. Pero grabing paninguha sa mga kumpanya sigarilyo. Ginastuhay og kwarta aron dili ma-aprubahan sa Senado. Higala mga kaigsunan, ako magaingong kaninyo. Kapin sa 3,000 ka mga hilo ang naa sa sigarilyo. Ginagbay lang na siya, apan kung kada adlaw kita nagagamit, kini mo'y hilo sa atong lawas. Kung makumbinser ko ninyo, nga ang pagpanigarilyo na ay vitamina, nga inyong makuha, mo apil kong panabako. Apan ngan liyang vitamina, gikan sa A, B, C, paingon sa G, kung naapagyoy, vitamina nga G, wa gyo kay makuha, mga kaigsunan. Never. Makahubog, makadaot ni sa utok sa tao. Inigiunom nato, ang brain cells nato mao'y namatay. O ang brain cells nato, dili na siya mo regenerate. Once the brain cells are killed by alcohol, it could not regenerate, mga kaigsunan. Mugamay ang kapasidad nato sa utok. Abi ninyo, kining tao, kubian. Nagingon ng Diyos. Okay ang tao, hatagan ko ni og lubi. Kay nindot yod, lami yod imnon kining buko juice. Dayon ang butong lami kaunon. Okay. Niturok na ang lubi nga gilalang sa Dios. Ang tawa makuntinto. Miadtog pandayan, ang iyang sundang gipadukdok o gipabaliko ang tumoy mga kaigsunan. Nikat-kat sa lubi, giabisan, gisalod sa sugong, ug unya iyang gihimong tuba. Mga kaigsunan, sultian ko kamo, ang Dios naglalang og lubi, wala gyud maglalang ang Dios og tuba. Tao ra gyud mo'y nagbuot-buot og sanggot, mga kaigsunan. Maayo ang tuyo sa Dios. Apan ang tao mo imbinto gyud sa iyang katuyuan. Busa salikayan kini nato, temperance, dili ta mo gamit nining mga butang nga mga kaigsunan. What can I do to overcome an unhealthy habit and get a new start? Unsaon man ako nga ako masagop kining new start, mga kaigsunan? Yes. Imong tan-awon kung unsa gyud ang hinungdan sa bisyo nga naa kanimo. Kung addiction, imong tan-awon. Dayon maghimo ka og lig-on nga desisyon nga mingon, gikan karon muundang nakog panabako. Gikan karon muundang nakog inom. That's a firm decision. O kung ikaw nakaundang nag-inom og panabako, likay katong imong mga barkada nga nagpadayog panabako. Katong tindahan nga imong utangan nagtuba, ayaw lingkod diha, kay murag ang kahumot sa tungog mubalik sa imong ilong. Likay ni anang dapita, mga kaigsunan. Dayon kung maabot ang gana nimo nga gusto kang manabako, gusto kang moinom, take a walk and breathe deeply
exercise helps. Mo ehersisyo ka, mo hanggap kag hangin, hangtod malimtan nimo ang imong gana sa bisyo. Then, inom og daghang tubig aron mahabwa ang tanang mga hilo nga naa sa imong lawas, mga kaigsunan. Wa tay mahimo sa atong kaugalingon kay kining bisyo iya ni sayawa, mga kaigsunan. Giulipon ta sa bisyo kay gusto sayawa nga madaot ang atong lawas. Tungod niini, mga kaigsunan, kay yawa mo hinungdan niini, nagkinahanglan ta dugang niini sa tawhanon nga panglimbasog, apan gawas niya na, mga kaigsunan, adunay pay kitay tabang atong paghimuon. Busa ako magaingong kaninyo, bisag unsa ang inyong pangayoon pinaagis pagampo, tuuhi nga kini inyo nang nadawat kay kini inyong madawat. Tuhi nga ikaw makaundang na ng bisyo. Nagingon ang Ginoo, kaysa diha nga imong tuhan, imo na nang nadawat. O kana, sigurado yun nga imong madawat. Aniya ang ABC sa pagbuntog sa bisyo, mga kaigsunan. The ABC of victory. A is ask. B is believe. C is claim. Kung imo ning tumanon ang pagampo, Ginoo, naulipon ako nini maong bisyo. Hatagi ako sa kadaugan, o ako ning gituuhan. Ginoo, ako nang gipangayo, nga ako nakadaog, and you can be victorious tonight, ladies and gentlemen. Lakang nga ikaunom, mga kaigsunan. A is for, mga kaigsunan, fresh air. Priskong hangin, mga kaigsunan. Busa ang tao mihuyop sa gininhawa sa abog, sa yuta, ug iyang gihuypan ang ilong aron siya makabatunog kinabuhi, og ang tao nahimong buhi nga kalag. Ang atong paginhawa gasa sa Dios. Gininhawa, mga kaigsunan, abi ninyo, maluoy ko sa among panahon kaniadto. Magsakit na gani mi, pangsirhan sa akong nanay ang tanang mga bintana. Dahil ang katong mga buslot-buslot sa among mga bungbong, hala, pang suksukag mga nuog, mga kaigsunan. Kay dili ko maayo sa masakiton nga mahanginan. Na malandong ko aning sige kog lecture, kumayo kayo may mga matay hinoon, mga kaigsunan. No? Lunsay nga hangin, mga kaigsunan. Prisko nga hangin atong gikinahanglan. Nga naman, tungod kay ang oxygen mo ang mupuli sa carbon dioxide, nga kining oxygen gipalibot sa atong mga ugatan sa dugo, nga kung sumpay-sumpayon ang dako ngadto sa labing gamay nga ugat sa atong lawas, mudagan kini og 96,000 kilometers, mga kaigsunan. 96,000 kilometros ang kataas sa atong ugat. Grabe na. Og ang oxygen nga gipanlatay sa 96,000 ka kilometro, nagahatag og kinabuhi sa atong selula sa lawas, nga ang atong body cells adunay 300 trillion body cells. What a miracle, mga kaigsunan. Mahinungdan nga ako, kinahanglan gayod nga mohanggap kog hangin sa laom nga paginhawa, kay ang Dios nagahatag kanato sa prisko nga hangin. Ikapito nga lakang, R is for rest. New start, R. R is for rest. Pamahuway mo, mga kaigsunan. Kay bisan pananas kinisus ni pahulay. Nagkinahanglan ta og 8 paingon sa unom paingon sa 8 ka oras ang atong pagpahulay sa matag adlaw, mga kaigsunan. Yes. May among silingan kani adto ni Mrs. Serrano. Grabe gyud kakugihan. Kay ang iyang daruhan gibutangan og mercury light. Kay mudaro bisa gabi. Unya taas-taas ra bagap og panuigon. Ang lalaki guwang-guwang, ang asawa bata-bata pa. So anang bagong gabi ang asawa gapanudlay na, magbutang na magclip nga naay pula, mga kaigsunan, andere blue.
klase-klasyon na niyag sudlay. Ang iyang bana to as daro. Ang asawa yung taon, ligid-ligid o paabot sa bana, bagong naligo ng gabi. Ang iyang bana na ni mahog karabaw. Alas 12 sa gabi, sige pagdaro kay ang suga, to as yung daruhan. Pagka alas 12, di na makapanghimasa. Busa ang iyang gihimo, muligid na lang siya sa sala, maghagok, magkabuntag. Ang asawa, naugahan mga kaigsoon, naghinulat dito sa kwarto. Huway buot nga bana mga kaigsoonan. Sobra ang trabaho. Mo trabaho ta pero ayon din yung palabi Gikinahanglan ta og pahulay mga kaigsunan. Gani kita dili lamang ang pupahulay sa gabi kung dili sa sinima na doon na tayo pagpahulay. Kay ang Diyos nagamugna nining adlaw igpapahulay. Sa unom kaadlaw kita magatrabaho apan pagkaikapito pahulay ta sa lawas nun nga pagpahulay ang atong utok makapahulay ug ang atong espirituhanong panginahanglan diha nato isandig sa atong Ginoo. Rest mga kaigsunan. Ikawalo mao ang letter T. Trust God. Bisag unsay imong himuon sa tanan sa new start. Kung walay T nga maong pag salig sa atong Ginoo, wala kitay maarang mahimo mga kaigsunan. Kaya balang kasulatan na gingon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Isalig sa Diyos ang tanan sa bugos mong kasing-kasing. Ayaw pagsalig sa tao ug sa imong kaugalingong pangunauna. Kay sa tanang mga dalan, sa tanan imong paghimuon, ikaw mag-aila sa Diyos. Og siya mo'y magagiya sa imong dalan mga kaigsunan. Yes, pagsalig sa atong Diyos mo na ang yawi nga kita makabaton og kalinaw og kalipay. Kay mao ni ang prescription sa atong Ginoo. Trust in God. Bisag unsa nga problema sa atong Ginoo, isalig sa atong Diyos. Bisag unsay handom sa atong kinabuhi, saligi ang Diyos. Bisag unsang mga bisyo sa atong pagkinabuhi, isalig sa Dios nga imo nang madaog. Bisag unsa nga batasan ang imong pagkaasawa. Bisag unsa nga batasan ang imong pagkabana. Nga di nimo madaog aron mausab ang imong batasan, isalig sa Dios ang kausaban sa imong kinaiya mga kaigsunan. Yes. Ang pagsalig sa Dios mo'y makabaton kita og kalinaw. Ang kalinaw. Kay sa Isaiah 26 versikulo 3 nagingon, tipigi ang iyang kalinaw, hingpit nga kalinaw, tungod ka ikaw nagasalig man kaniya. Trust in God and peace will be yours. Abi ninyo, kinsa may goy panimalay nga way problema. Kami ni Mrs. Sirano dagambay pug problema nga naagyan. Pag-edukar sa mga bata, panginahanglan sa mga bata, perting daghan ang mga kaigsunan. Pero na ako'y kinaiya mga kaigsunan nga kung magka-problema mi, pag human akong ampo, matulog yung kong maayo mga kaigsunan. Muna nga kontras mi sa akong asawa kay mag-alindasay man, di man makatulog o may problema. So muna nga akong inan, ko inday, kung di tang duha, pananglit kitang duharon mo, di mga tuog. Mangutana ko, pagkabuntag, masulbat? Mas mosamot ang problema og mga bilarta kay moratag mga hubog. Di na noon ta kaplano. Ako igsoon ako ning gitunan uban lang sa tabang sa Ginoo. Magka-problema minisisirano. Maulit na siya sa ako kay pertigyong hagokan ako kinatulog mga kaigsunan. Usahay mamukaw na ipang mataragod pang ko. Ngano man? Ko ba maghisgot ta atong problema? Mao ba uban na tas buntag kay lami pag yun ikatulog. Tunin ninyo ang inyong kaugalingon nga mahikatulog mo taliwala as problema. Tunin na ninyo. Og inyo ning maangkon, you can sleep soundly in the midst of your problems if you trust God. Akong balikon ang gisulti ni Martin Luther. After you prayed to God, the problem is no longer yours. The problem is the problem of God. Grabe na ang sinulti ni Martin Luther. Inigampo na kuno nato, iya na itong problema, di na ato.
Siya na ito'y bahala, kaya ato naman gisumbong. Trust in God, because peace will be ours. Yes, trust in God, because God will bring good health and happiness. Proverbs 17:22, a merry heart does good like a medicine. Ayaw mong kalimot. Ang malipayon nga kasing-kasing tambal sa atong panglawas. Sunindo ta magsigitag katawa mga kaigsunan. Magsigitag mugot. Maut-uta mga kaigsunan. Katawa ta mga kaigsunan. Bisa ka may katawa mo, bahak-hak ta, makahungaw ang atong problema mga kaigsunan. A merry heart does good like a medicine. Tambal di ay, naging unang balaang kasulatan. Sometimes God works through the physician. Naghiskot ang mayong panglawas, new start, apan usay ang Diyos. Mubuhat diha sa mga mananambal. Ang Diyos dili kontra niya ang mananambal. Kay sa Lucas 5:31 nagingon, og si Jesus mitubag kanila nga nagingon, sila nga mga maayo og lawas, wala magkinahanglan og mananambal. Apan sila nga masakiton, nagkinahanglan og mananambal. God allows the physician. Kay His power is with the physicians. Gani, usa sa mga magsusulat sa Biblia, mao si Lucas, og ang trabaho ni Lucas, mananambal mga kaigsunan. God is not against the physicians or the doctors. Sometimes God works in miracles. Usay milagro pod ang ipabuhat sa atong Ginoo. Gani nagingon si Ginoong Hesus, pinaagi kang Santiago, sa inyong taliwala aduna ba'y nagmasakiton? Tawga ang mga tigulang sa simbahan, mga pangulo simbahan. Tawga sila, mga ansyano simbahan. Og unya magampo sila diha sa masakiton, og ipadihog sila sa lana sa ngalan sa atong Ginoo. Kay ang pag-ampo bans pagtuo makaayo sa masakiton, og ang Ginoo magapakamaayo kaniya. Usahay ang Dios mugamit og mga milagro pinaagis pag-ampo mga kaigsunan. Yes, ang Dios magabuhat sa kaayuhan sa lawas sa tao. Pinaagis pagkaon, ehersisyo, tubig, sidlak sa adlaw, pagpugong, tubig, pahulay, o pagsalig sa Ginoo. Ladies and gentlemen, I would like to tell you, New Start is the true health reform. Apan usahay, maghisgot ganit ang health reform, amusantok dahil sa atong utok ang gulay. Sayop na. Ang tinod nga health reform is, maayong pagkaon, ehersisyo, lunsayng tubig, sidlak sa adlaw, pagpugong, priskong hangin, pagpahulay, pagsalig sa Ginoo. Health reform is not vegetarianism. Vegetarianism is only a part of health reform. Because health reform is New Start, mga kaigsunan. So I follow God's New Start. Nganong ato bang yung sundon ang New Start? For 3 reasons. Ato na nang sumadahon og magtapos kita. Tulo ka katarungan. 1, reason, my health and happiness. Nganong akong i-aplikar ang New Start? Alang sa akong mayong panglawas o alang sa akong kalipay, mga kaigsunan. Kay naghandom ang Ginoo nga kita muuswag sa mayong panglawas, mga kaigsunan. Second reason, ngano nga kita magkinabuhi sa New Start? Because my body was bought by the blood of Jesus. Ngano nga kita mo adaptar sa New Start? Kaya nga atong lawas, gipalit na sa dugo ni Hesus. Tanawan nato ang barang kasulatan, mga kaigsunan. Pila made atong bili? Kay kamo gipalit na sa usa ka bili. Ug unsa man ang bili niya na sa bililhon nga dugo ni Hesus. Dili na imong lawas, gipalit na kita sa atong Ginoo. Therefore, we must apply and adapt New Start. Thirdly, nganong New Start? Because my brain is the temple of God's Holy Spirit. Dili na nato ni sagulan og makahubog. Kay kumuinom kitag makahubog, madoubt ang atong pangutok o ang atong utok is the only avenue that God can communicate with us.
Hinumduman na nato. Wa ba kamo masayod nga kamo ang inyong lawas mo ang templo sa Dios sa balaang espiritu nga diin kining templo mao kamo o nga kamo dili na sa inyong kaugalingon kay kamo gilukat na sa atong Ginoo. Ang atong lawas mong templo sa Dios. Kay kining maong templo sa buhi nga Dios, ang Dios nagingon siyang magapuyo diha og magalakaw kauban kanila og ako mahimo ninyong Dios og ako kamo mahimo nakong mga katawhan. Mao ni ang katarungan mga kaigsoon. Karon sumada ta. Mangutana ko ninyo dayon sa hilom kamo ray tubag. Kada bitaw una nga makaon na ang tanan. Okay. Kung makaon ang tanan ni ay mga mananap nga nangutana nato, will you eat me? Kaunon ba ko nimo? Okay? Ingon ang leon, kanon ba ko nimo? Ikaw mo'y unahon akong kaon. Sunod nga nangutana kadang mananapa. Nangutana po nato mga kaigsunan ang halo o unsa ba na siya, will you eat me? Kana igsoon. Kaunon na nato, gukdun tanang mananapa sa di pa ta magkakaon niya. Okay. Kining tanang mananap nga akong gitipon pulos ni dili ipakaon sa balaang kasulatan. Ingon ang scorpion, will you eat me? Dili ko. Ngano di man ka nga naging man ka makaon ang tanan? Okay? Sunod. Kana, will you eat me? Oh, siyempre, ang uban mo kaon at tumughungkong na itindahan dito na ikalyigson nga ang tanang halo pulos halas. Itudlo lang nimo ang asang halas ang imong pilion. Dinhigulgulon gamay, gisian ang maong panit dahil laksyon. Panitan mga kaigsunan, murag patulan na nga wanay panit ang maong lawas sa bitin mga kaigsunan. Dahil tagod-taguron sa sagul-sagulan, dahil lutoon, okay, snake soup mga kaigsunan. Halakaw sila to. Nagingon ko sa akong higalatan, mga lakaw na taga murag kasukaon ako ng trabaho. Ingko tagpila po ng halasa, yun siya dipindi. Sa pinaka makahilo makamatay nga halas mo'y pinakamahal og baligya mga kaigsonan. So halas nangutana, will you eat me? Okay, sunod. Ilaga, nangutana pong ilaga, kay makaon makantanan, will you eat me? Di lagi kumukaon. Kaon lang, yun ang ilaga, kay makaon makantanan. Okay, sunod. Ingon ang tabili mga kaigsonan, will you eat me? Di lagi ko. Ngano di man nga makaon man ang tanan? Okay. Katapusan akong pangutana. Naay nangutana nato nga seryoso gyud nga gusto ba gyud kuno ta mukaon niya. Si Agaw mga kaigsonan. Okay. Gaw, mukaon mo na ako. Ladies and gentlemen, these are all unclean animals. And I don't believe that everything can be eaten. Because God prescribed what ought to be eaten. Mga kagalaan, mga kaigsunan, ni ay problema. Kung ang Diyos gani mo'y magdili, makig-away ang tao. Anong di man makaon ng baboy, niya ay mabasa. Ha? Paminamos di Bisurya. Grabe ang mga tao dito makiglalis yun. Kaya mukaong yun. Pero kanang niingon nga makaon, panahon magsakit na, mo ato nagdoktor, og high blood, Dok, taas na nga akong dugo. Siya pa'y mangutana, Dok, unsa may gidili, tanawa ra ng tao. Doktor na gani nga tubang, interesado na ang tao kung sa'y gidili. Ingon ang doktor, oy dong, debatidor man ka sa diha sa kuano, sa divisory. Oh, Unya, kining, may sakit kas kasing-kasing. Mo ba? Unya, ang imong dugo, taas po ang pressure. Mo ba? Unsa may gidili, Dok? Ingon ang doktor, ayaw ka og baboy. Yes, Dok, yes, Dok, yes, Dok. Doktor ang nagdili, yes, nadayon ang tao. Diyos ang nagdili, makig-away sa divisorya kay makaon ang baboy, mga kaigsonan. Di ko kasabot sa tao. Kung doktor ang magdili, interesado, Dok, baboy ray gidili, mudugang pa pag-discover ang tao kung sa'y gidili.
Kung imong basahan ang tambok di makaon, pag-ingon sa doktor, sumala sa laboratory test, taas ang imong bad cholesterol. Dok, kung sa may gidili, ayaw gamit sa mantika sa baboy. Yes, dok. Tanawa ra. Yes na dayon. Tao pa'y magdili. Daot na ang imong baga. Dok, kung sa may gidili, ayaw panigarilyo. Dok, okay, dok. Di na gyud ko manabako. Mauna mga kaigsunan angay niyong pamalandungon. Diyos gani ang magdili, makikdebate ang tao. Apan doktor na gani ang magdili, nga doon na ibalatian ng tao, mutuo na mga kaigsunan. Ladies and gentlemen, we need full surrender, including your stomach, surrender it to the Lord. Including your appetite, surrender it to the Lord. Ang Diyos magapanaling kanato, nga kung ang tibok natong kinabuhi atong isurrender sa atong Ginoo. Samara nga kita nakaambit sa pagpakamatay ni Jesus, namatay ang daan atong pagkatao. Samara kita nakaambit sa paglubong ni Jesus, ginubong ang atong daang mga sala. Samara sa pagkabanhaw ni Jesus, bigbakod kita nga bago ng pagkatao. Then and only then, mga kaigsunan, your family and my family can have that full surrender to Jesus Christ. Ug ang panimalay nga mitugyan sa atong Ginoo, banaw gasawa kauban sa mga kabataan, tibok nga panimalay, mo surrender ngadto sa atong Ginoo, ug unya kita makaawit sa alawiton mga kaigsunan. Sa pagdaig sa atong Ginoo, nga din si Jesus nagpakamatay alang kanato, mga samad tungod alang kanato, gilatos siya tungod og alang kanato. Gibayran kita pinaagi sa iyang dugo. Kaya ang tuyo sa Ginoo aron ikaw ako mahimong panimalay sa Dios. Busa karon nga gabi, muawit kita lang sa pagtapos.